Sunod, eto na, mga kababayan. Ano yung sunod, Kent? Dito tayo, mga kababayan, kay Ping Lacson. Ano yung kay Ping Lacson, Kent? Nako, mga kababayan, binasag ni Ping Lacson, mga kababayan. Alala nyo, mga kababayan, iyak ng iyak si Pia Cayetano, binasag ni Ping Lacson. Ipakita ko muna dito, mga kababayan, kung paano umiyak si Pia, ha. Alam ko na panood yun na eh. Pero ipapanood ko pa rin sa inyo kasi mahirap naman mag-react ng walang video. Kasi bantayan ninyong mabuti yung mukha. Ito, Pia Cayetano. Crying. You serve my right. Ito. Make the proper rate. Tuloy-tuloy. Siguro po, para sa inyong mga wala dito. Pero para sa amin na nandito, napakaraming nangyari. Takot na takot po ako na kailangan ko na magpaalam sa mga anak ko. At yung staff ko, 2 pintuan ang pagitan ko sa putukan. Yung staff ko na si Claire, na 12 years na sa akin, nandun siya sa labas. She has a 12-year-old son. Kinuwento niya sa akin later na tumatakbo siya, hindi niya alam kung saan siya pupunta. Kaya para sabihin niyo na walang nangyari. Napakasakit para sa amin lahat na nandito. And Actress. Best supporting actress. Di ba? Di ba may actress? Best supporting actress. Kita nyo umiiyak si Pia. Hinihimas-himas ni Loren ang likod ni Pia. Kung may actress, may best supporting actress. as I said, 2 pintuan ang nagpo-protect sa akin sa putukan. Pero yung media, yung Senate staff, yung hindi naman makauwi dahil sila ang security, sila ang elevator, women and boys natin, nandoon po sila. So dear colleagues, Alam niyo mga kababayan, inaantay ko si Pia Cayetano mag-walling. Yung sasabihin niya, nandyan kayo kasi nandito ako. Wala ako dyan kasi nandito ako. Nandun ako kasi nandyan kayo. Tapos mag-walling ganun, no? Inaantay ko yun, kaso lang lumalapit si Loren eh. Poong Pia Cayetano. Poong Pia Cayetano. Kung may best actress, may best supporting actress, nasa likod, humihimas-himas. Sabi niya, dahan-dahan, yung lamig. Tapos habang umiiyak si Pia, nautot, kaya umatras si Loren. Sabi sabi kasi ni Loren, dahan-dahan lang, Pia. Tandaan mo yung dinuro ko sa'yo. Tapos nautot si Loren. Nautot si Pia. Umalis si Loren. Sabi niya, baho bes. Baho bes. Ito mga kababayan. Continue. napakarami nang nangyari. And one more thing, wala ho ako sinisisi. Pero nung pagkatapos ng lahat, pagtingin ko ng group natin, yung dating majority group, walang hindi isa sa inyo na namusta sa amin. Some of you I've known for 20 years, 10 years, and I didn't even hear any of you say, kamusta na kayo dyan? Napakasakit na sa akin. Sobrang sakit. So yun lang ang masasabi ko. Yes, I am very ready to share my story, to ask questions. Pero kung wala ho kayo dito, huwag niyong questionin yung mga nangyari sa mga nandito. Dahil nandito kami, kasama ng staff namin, Senate staff. You have your own story, I respect that. But please respect my own story. Narinig nyo na yung iyak ni Loren, ni Pia. Ang pinaka-conclusion doon, wala daw nangumusta. Eto na mga kababayan, binasag ni Ping Lacson yang walang nangumusta. Kasi ang sabi ni Pia doon, nagsasama-sama na tayo. 10 years, 20 years. Dear colleagues, ang pinakamasakit doon, wala man lang nangumusta sa amin. Binasag ni Ping Lacson yun yung wala daw nangumusta. Ito mga kababayan, pakinggan natin si Ping Lacson. Ano kaya reaction ni Ping Lacson? Ito, pakinggan natin.
deep mouth lines and Wait narrow lang nga, mouth mga lines only kababayan. get worse after 50. Here's how to reverse them starting today. Ring naman ni Senador Ping Lacson si Senadora Pia Cayetano sa issue na hindi pangangamusta matapos maipit sa Senado noong nagkaputukan. Balita mula sa Senado, hatid ng Radyo Patrol, Robert Mano. Kamusta ka, Kuyang Robert? Kasi may pinatari nga si Senator Panfilo Lacson si Senator Pia Cayetano na umiyak kahapon sa plenaryo kasunod ng pag-ungkat na nangyaring parilan noong May 13 matapos hindi raw kumustahin ng mga minority senator ang mga majority senator na naipit sa loob ng Senate building sa kanyang post sa Ex account. Sinabi ni Lacson na paano kukumustahin ang masasayang nagkakainan, nagkakape at naka-FB Live para pagbintangan naman ang minority bloc na may alam daw sa putukan ng parin sa Senado. Oh, di ba? Yan ang sabi, mga kababayan, ni Senator Ping Lacson. Paano daw niya kukumustahin yung mga senador na naipit sa putukan kung wala man lang nangumusta sa amin? Sabi ni Pia. Sabi ni Ping Lacson, paano mo ba naman kumustahin kung masasayang nagkakainan? Nagkakape at nag-FB Live para pagbintangan ang minority bloc na may alam daw sa putukan ng baril sa Senado, 'di ba, nasunog. Binasag ni Ping Lacson. Paano mo kukumustahin? 'Di ba? Paano mo kukumustahin kung nakikita mo naman si Amy, kita niyo si Amy, mga kababayan? Nakita niyo si Amy, anong sabi ni Amy? Hala, nakakatakot. Pinagbabaril na kami. Hala, uubusin kami, huhulihin na kami. Oh, meron bang natatakot na ang mukha niya tawang-tawa? 'Di ba? Sa live ni Amy, hala, nagpuputukan na dito. Hala, mamamatay na kami. Hala, uubusin na kami. Oh, saan ka nakakita? Dapat pag matakot ka, hala, gaganong ka, putukan na. Pero si Amy, hala, nagpuputukan na dito. Hala, uubusin na kami. Alam niyo, sa totoo lang, mas natakot ako sa mukha ni Amy kaysa sa sinabi niya. Bakit? Hala, nagpuputukan na dito, di ba? Instead na tumakbo ka, pero mas inuna mo pang magpatong ng cellphone at mag-live. Di ba? Kung natakot ka, tumakbo ka. Hindi yung natakot ka, pero nakaharap ka sa kamera. Hala, pinagpuputukan na kami. Hala, mauubos na kami. Hala. Putang ina. Paano ka maniniwalang natatakot? At bakit ka kukumustahin? Napapanood naman kayo sa live. Live si Pia, live si Amy, live si Cayetano, live si Bongo, live si Jinggoy. Kung kinumusta kayo nun, magre-reply ba sila? Sige, tanungin ko kayo mga kababayan. Nag-live ako ngayon. Kumustahin ako ni Boss Mike Cervera. Makaka-reply ba ako? Nakita nyo naman nag-live, di ba? Oh, kung si Ping Lacson kinumusta si Pia, Pia, kumusta kayo dyan? Makaka-reply ba si Pia habang nagla-live? Hala. Pumuputok-putok na dito. Hala, aristuhin na daw kami. Hala, uubusin na kami. Ayon, binasag ni Ping Lacson. Paano mo ba naman kumustahin ang mga masasayang kumakain, nagkakape at nag-live sa FB para pagbintangan ang minority bloc na may alam daw sa putukan at barilan sa Senado? 'Di ba? Sunog. Binasag ni Ping Lacson ang drama ni Pia. Ito Hindi nga ba talaga kinamusta? Pumalagang ilang senador sa hinaing ni Senador Pia Cayetano kaugnay ng nangyaring barilan sa Senado noong nakaraang linggo. Naglabas pa sila ng resibo. Ang detalye sa agenda report ni Hannah T. Paano kakamustahin ang mga masasayang nagkakainan, nagkakape, at naka-Facebook Live pa para pagbintangan ang minority bloc? Yan ang banat ni Senator Ping Lacson sa emosyonal na pahayag ni Senator Pia Cayetano na wala raw nangamusta sa kanila. Magkakasama ang ilan sa Senate Majority sa gitna ng Senate shooting incident noong May 13. Some of you I've known for 20 years, 10 years.
And I didn't even hear any of you saying, kamusta na kayo dyan? Kukumustahin kayo habang si Joel Villanueva nakaganon? Diba? Ganyan ba ang kukumustahin? Kinakabahan ba yung nakaganon? Diba? Paano kayo kukumustahin? Kumakain, nagkakape, naka-Facebook Live, tapos may nagpo-post. Diba? Oh, kung ikaw si Ping Lacson, sasabihin mo, Joel, okay ka lang dyan? Yes. Diba? Sinong tanga-tanga? Okay ka lang, Joel? Yes. Napakasakit sa akin. Oh. Sobrang sakit. Asan Paghihirap kaya yung Senator luha nun? Erwin Tulfo, nag-text ang ilan sa minority bloc sa naipit ng mga senador sa loob ng Senate premises. Bandang 9:55 p.m., nag-message daw si Senator Camille Villar na maayos ang sitwasyon nila sa loob. Oh, okay naman pala matapos eh. ang around 7:45 p.m. na Senate shooting. Sumunod na ang mga mensahe ni na Senators Win Gatchalian, Mig Zubiri, Erwin Tulfo at Bam Aquino. Wala rin po siguro nagsabi sa kanya, oy, Sen. Pia, meron naman, in fairness, yung mga minority natin nag-text sila. Baka nakalimot lang ako. Dapat ay magkakasama ang lahat ng mga senador sa isang caucus bago ang nangyaring barilan. Pero bigla raw ipinagbigay alam na majority senators na lang ang magpupulong kaugnay ng reorganization ng Senado. Oh, ayan naman pala eh. 'Di ba? Pagkatapos daw ng caucus, pinagbigay alam ni Cayetano na puro na lang majority ang magpulong para sa mga assignment nila. So, kung minority ka, ba't magtagal ka pa dun? E di umuwi ka na. Ganun yun. Pinagbigay naman alam pala eh, na sila na lang ang mag-meeting. So, tapos na ang caucus, tapos na ang session, umuwi na kayo, kami na lang dito, mga majority group. Kasi bakit? Pagplanuhan muna namin paano itakas si bato at paano paputukin ang barel. 'Di ba? Una ng araw ipinagbigay alam na majority senator dapat ay magkakasama ang lahat ng mga senador sa isang caucus bago ang nangyaring barilan. Pero bigla raw ipinagbigay alam na majority senators na lang ang magpupulong kaugnay ng reorganization ng Senado. Una nang inakusa ni Senator Amy Marcos na posibleng may kinalaman ang Senate minority sa nangyaring insidente rito sa Senado nito. Alam niyo si Amy, no? Dapat ito si Amy, anuhin niyo yan, patawag niyo yan, ipakita niya yung mga ebidensya na may alam ang minority daw sa barilan sa Senado. Ito si Amy, puro cheese. Ito lang yung bukod tanging senador na binuto ng awa ng mga butante para manalo siya. No, awa naman yun talaga. Bakit? Di ba namangka siya sa dalawang ilog kasi alam niyang 50-50 ang loyalista at 50-50 ang DDS. Ayun, napasok. Binuto dahil sa awa. Tapos chismis lang ginagawa. Nakaraang linggo, agara naman itong itinanggi ng grupo. Inakusa rin ni Senadora Amy na may ugong umano ng charter change para ma-extend ang termino ng Pangulo. Ayan na naman, sinisiraan na naman yung kapatid niya. Punyeta talaga to, no? Alam mo si Amy, sana walang anak na magmana sa kanyang ugali, no? Angit. Belta ni Tulfo, bakit daw kailangang unahin ang kung tawagin niya ay lintik na tsa-tsa? Alam niyo sa totoo lang mga kababayan, no? Ang dami ko namang kamag-anak na ganyan ang ugali. Actually, aminado ako. May mga kamag-anak ako, sabi pa nga, yung tsahin ko, kung nanood ka man ngayon, huwag ka na mag-react yan kung ayaw mo mamura kita sa GC. Yung tsahin ko noon, pumunta ako sa kanila kasi kakahiwalay lang ng nanay at tatay ko noon. Sabi ng nanay ko, pumunta ka doon, manghiram ka ng 3 kilong bigas at kung may tuyo, manghingi ka na rin. Hingiin mo na lang yung tuyo kahit yung bigas na lang ang bayaran natin. Alam niyo ang sagot sa akin? Sabihin mo sa nanay mo, magkapatid kami sa dugo, pero hindi sa lamesa at sa bulsa. Pero at least magkapatid sila sa dugo. Magkapatid kami sa dugo, pero hindi kami magkapatid sa lamesa at sa bulsa. Pero take note ngayon, nanghihingi ng 1,000 kay may reunion daw. Ni-message sa nanay ko. Sabi sa akin, Dung, magbigay daw tayo 1,000 kasi reunion daw sa mga pamilya natin. May pamilya pa ba yan sila? Yan po kay mama. Andito mama ko ngayon, nandito. Nanghihingi na, kung nanood ka man sa akin ngayon, huwag ka mag-react. Murahin lang kita. Sorry, pasensya na.
Mamura talaga kita at mag-react. Alam ko nanonood yung mga yan sa akin eh. Yeah? Tapos magpakita ako dito ng pera, magpakita ng sasakyan. Putang ina, nagme-message sa akin lahat yan. Pahingi naman. Mayaman ka na pala, may pera ka na pala, may sasakyan ka na pala. Mama, putang ina. Sa sunod, padalhan ko kay package, lagyan ko bomba na magsabugan kayong lahat. Oo, makakilala lang kayo ng kamag-anak pag may pera, ang ina nyo. Dati, nung maliit pa ako, nangutang kami bigas sa inyo, sabihin mo sa nanay mo, magkapatid kami sa dugo. Pero hindi sa bulsa at sa lamesa, di ba ang kakapal na mukha? Tapos ngayon, nakita nila, nag-post ako sa sakyan, nagme-message, dami mo ng pera, pautang. Tapos yung utang, pag siningil mo, ikaw pa mali. Pero kahit ganyan yung mga kamag-anak ko, aminado naman sila, magkapatid kami sa dugo, hindi kami magkapatid sa lamesa at sa bulsa. Pero si Amy, putragis, kapatid, sisiraan, presidente, kahihiyan ng presidente, kakahihiyan ng buong pamilya. Ang pangit, no? Ang pangit nung ganyang may pamilya, sa totoo lang. Ang pangit nung ganyan. Biruin mo, kapatid mo, presidente. Hawak ang buong Pilipinas. Kasiraan ng presidente, kasiraan mo rin. Kasiraan ng buong angkan, kasiraan ng buong henerasyon. Pero hindi naisip ni Amy yan. Marcos ba talaga yan si Amy? Diba? Alam mo, sa totoo lang mga kababayan, ganito yan. Simula nung nag-post ako na may Mustang ako, alam niyo, dumami ka mag-anak ko. Hindi ko nga kilala yung iba eh. Merong mga taga Sikihor, may mga taga Usamis, may mga taga Dilsur, may mga taga Pagadian, may mga taga Sambuanga. Kaya sabi ko, ma, kilala mo ba itong mga to? Oo, mga kamag-anak natin yan. Aba, ma, ngayon lang ako nakilala man nung nag-post ako ng Mustang. Pero putang ina man noon. Hindi nga tayo ma-message, kumusta na kayo? Nakapag-aral ba kayo? Nakagraduate ka na ba ng high school? O nakapag-college ka ba? May pang-matrikula ka ba? Saan ka ngayon nakatira? Putang ina, walang ganyan, Totoo yan. Totoo yan, mga kababayan. At I'm sure na hindi lang ako ang ganyan. Kaya sa totoo lang mga kababayan, pag yumaman kayo, wag na kayong mag-add ng friend na kamag-anak nyo. Kasi bakit? Ipi-friend kayo niyan kasi may mapapala sila. Pero pag mahirap kayo, nako, sasabihin niya, bahala kayo, kumain ka ng hangin dyan, tumain ng utot. Di ba? Totoo talaga yan, mga kababayan. Ako, 150% experience ko yan. Pag may pera ka na, nakilala ka. Pag wala kang pera, putang ina mo, sino ka? Ganun sila. O kaya ako ngayon, yung mga kamag-anak ko, umiyak kayo ng dugo, gumapang kayo sa hirap, mabulok kayo. Ganun ako. Di bali nang magalit ang Panginoon sa akin. Isa lang ang sasabihin ko ng Panginoon. This is my life. Hindi nila ako tinulungan kung paano ko narating ang buhay kong ito ngayon. Bahala sila sa buhay nila. Kasi alam niyo sa totoo lang mga kababayan, ganito yan eh. Yung nanay ko noon habang nasa abroad pa yan, lahat ng sinasahod niyan, binigay sa kapatid, sa pamangkin. Alam niyo, binigay na ni mama yung buong kaliwang kamay niya. Gusto pang kunin yung kanan. Paano naman kaming mga anak? Kung binigay mo na yung kaliwa, kukunin pa yung kanan. At ito pa ang masakit mga kababayan sa mga kamag-anak. Pag nakita nilang nasa abroad ka, porkit inabutan mo ng inabutan, hindi nagsisikap kasi may abroad. Paano kung matigil at mapagod yung nasa abroad? Ano ang buhay nila? Kaya ako, advice ko sa mga nanonood sa aking nasa abroad, pag may kamag-anak kayong mahirap sa probinsya, huwag niyong tulungan. Una, kapag tinulungan mo yan, aasa't aasa yan. Hindi magtatrabaho yan kasi may kamag-anak nasa abroad. Ang gawin ninyo, pag nag-abroad ka, magpalaki ka ng bahay. Gastusan mo yung sarili mo. Gumawa ka ng bahay, magbili ka ng lupa, magpatayo ka ng bahay, bakuran mo lagpas bubong. Bakuran mo lagpas bubong, magtanim ka ng maraming malunggay sa harap. Tapos pag nanghingi yan, sabihin mo, magdala ka pati puno. Itusok mo doon para hindi ka pabalik-balik. Ganon ang gawin ninyo. Sabihan man kayong madamot, sabihan man kayong mayabang, isa lang naman. Bakit? Kung nagmayabang ako, tumulong kayo? Ito lang advice ko, kung may mga kamag-anak kayong mahirap sa probinsya tapos nasa abroad ka ngayon,
magpatayo ka ng bahay. Yung bakod, lagpas bubong. Yung gate mo, walang butas. Tapos magtanim ka ng maraming malunggay sa harap. Kasi ang style, pahingi ng malunggay. Araw-araw kang balikan yan hanggang sa mapansin. Kaya pag nakita mo, sabihin mo, putulin mo yung isang puno, itusok mo sa harapan ng bahay mo para di ka pabalik-balik dito. Ang meaning niyan, hindi araw-araw kumuha doon. Magtanim ka para may sarili ka. Di ba? Pero kay Aimee, walang ganyan. Wala siyang pake na masira si BBM. Wala siyang pake na masira ang anak, apo at asawa ni BBM basta siya maligtas. Ang tawag dyan, hindi katotoong Marcos. Lacson ka. yun. Yeah. Alam niyo, sa totoo lang mga kababayan, ang totoong kamag-anak, di bali na kahit gaano kasama yung kamag-anak mo, kilalanin mo pa rin. Pero si Aimee, kinalimutan ang lahat. Hindi ko lang din alam kung si Aimee may Alzheimer. Diba? Yung sinabi ko sa inyo mga kababayan, totoo yan. Kapag nasa abroad ka, kumita ka ng malaki, huwag kang kumilala ng kamag-anak. Kasi tandaan ninyo, kadalasan sa mga nag-abroad na nandiyan na nakaluwag-luwag na ngayon, naka-GGSS or GGLL ba yan? Nakaluwag-luwag? Alam nyo, ang pinagdaanan nyo, yung iba, nagbibenta ng kalabaw para makabayad ng placement fee. Yung iba, nagbibenta ng lupa, sinangla yung lupa para makakuha ng passport at makapasok. Diba? Tapos, nung panahong nag-abroad ka, walang kamag-anak, ito 5,000, pangdagdag mo. Ito 5,000, pangpunta mo sa Maynila. Walang ganyan. Kadalasan sa mga OFW yung nag-abroad, walang kamag-anak yan. Pero pag nasa abroad na, tapos nakita nung kapitbahay mong kamag-anak na may package ka, putang ina, kulang lang sindihan yung bubong mo para masunog sa sobrang inggit. Di ba? Totoo yan, mga kababayan. Panahon nang nag-abroad ka, wala kang kamag-anak. Nabenta mo na yung motor, nabenta mo na yung lupa, nasangla mo na sa bangko, pati kalabaw. Walang kamag-anak. Pero kung nakapundar ka na ng bahay, lupa, sasakyan, may package ka na monthly or yearly padala, putang ina, dami mo kamag-anak. Tapos, pag uwi mo, sasabihin pa yan, ito lang, 5 taong ka doon sa abroad, sabon lang. 10 taon ka sa abroad, spam. Sila na nga binigyan, sila pa nagreklamo, di ba? Kaya pag kayo may kamag-anak, huwag yung bigyan. Kunwari lang yan, mabait sa harapan. Pagtalikod yan, tagal-tagal sa abroad, spam lang. Tagal-tagal sa abroad, toothpaste. Tagal-tagal sa abroad, Jer James, sabon na Lux, chocolate na Toblerone. Diba? Ganun yan, mga kababayan. Kaya ganyan si Aimee. Diba? So alam nyo na, mga kababayan, drama ni Pia. Diba? Binasag ni Ping Lacson. Paano ka ba naman kumustahin kung nakikita kayong ang saya ng kumain, naka-FB live? Napakasinungaling, di ba? Yan, mga kababayan. So, yun lang, mga kababayan. Maraming salamat po.